Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, mismong si VP Sara Duterte na ang nagsabi na hindi na talaga makakalaya at hindi na umaasa itong si Sara na makakauwi pa ng bansang Pilipinas itong si Digong. So, paano na lang yan? Yung mga supporters ni Duterte, paano na lang yan? Pinaasa lang ninyo. Oh, or baka naman there is a hidden message sa sinasabi ni Sara Duterte na baka naman kaya hindi nyo pinapalaya kasi gagamitin nyo sa kampanya sa 2028 presidential election. Paano na lamang yung mga supporters ni former President Duterte, di ba? Oh, kagaya nila Leo Ray, nila Alpotera, diba? Yung mga vloggers, diba? Mga minamahal. Na sumusuporta nga po dito kay former President Duterte. Paano na lamang itong mga pagmumukhang to? Ha? Oo, yung mga pinapalakad ni Leo Ray, diba? Paano na lamang yan? Oh, na mga sumusuporta sa Tay Kami Naman signature campaign. Kung mismo itong si former President Rodrigo Roa Duterte, abay, hindi na talaga makakalaya. At galing na po mismo yan sa bibig ni Vice President Sara Duterte. O, hindi ako nagsisinungaling. Totoo yan, mga minamahal. O, pakinggan ninyo tong balitang to. Oh, Sasalang sa komite. Sa Lunes na sasalang sa komite sa Kamara ang apat na impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kabila naman ng confirmation of charges hearings laban sa kanyang amang si former President Rodrigo Duterte, aminado si VP Sara, hindi na niya ito sinusubaybayan. Magbabalita si Bril Montalvo. Sa paggulong ng confirmation of charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, wala sa kanyang asawa at mga anak ang nakita sa International Criminal Court. Si Vice President Sara Duterte nang bumisita sa Iligan City, Lanao del Norte nitong Martes, aminadong hindi napanood ang unang araw ng hearing. hindi pinanood. So, meaning, wala na talaga silang pakialam kay Digong. Well, kailangan nilang gamitin itong si Duterte. Kasi kung hindi nila to gagamitin, 'di ba, kung patuloy lamang nilang ikukulong itong si Digong, makakakuha talaga sila ng simpatsya. Ngayon naman, ito namang mga ublok na mga supporters ni former President Duterte, katulad nila Alpotera, 'di ba, yung mga vloggers ni Leo Ray na traidor kay First Lady. Oo, 'di ba? O, talo na. O, 'di ba, mga minamahal? O, pamangka pa sa dalawang ilog, tingnan mo, natalo tuloy yung mo. yung manok mo. 'Di ba? Wala na. Ekis na, hindi ka na din makakabalik sa administrasyon. Wala na. 'Di ba? Alright, continue tayo. Gusto ko sana ay makasama at makausap si dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayon na panahon ng confirmation of charges. Pero hindi kasi pinayagan yung mga application ng pagbisita ng pamilya sa linggong ito. Hindi na raw umaasa ang kanilang pamilya na makakauwi pa sa Davao City ang dating Pangulo. Talaga nga naman. Oo, nanggaling na sa bibig ni Sara Duterte na hindi na sila umaasang makakabalik pa itong si Duterte sa kanilang pamilya sa Davao kasi alam nila na may ginawa talagang kasalanan si former President Duterte. Even itong si Kaufman, hindi niya nga kayang depensahan si Duterte. Puro na lang naghahanap ng paninisi. Instead na mag-focus doon sa issue ni Digong, sa kayabangan ni Duterte na pumapatay siya, 'di ba? Mas nag-focus sila sa paghahanap ng pwedeng iba tong issue sa administrasyon. Sinisisi nila itong si PBBM, na si PBBM daw po yung nagpadala doon. Actually, kaya naman talaga nilang solusyonan yan Kung talagang mayroong ebidensya na magpapatunay na wala naman talagang ginawa itong si former President Duterte, kung ilalaglag nila yung DDS na yan at itong mga co-perpetrator na, nag-utos ako pero sila naman yung gumawa. Diba? Kung ilalaglag ni Duterte itong si Digong at kung ilalaglag ni Duterte itong si Bato at itong si Bongo, posibleng makalaya si Digong. Basta galingan lang talaga. Mga minamahal, ng legal counsel, ng defense team ni former President Duterte. Pero alam niyo to be honest,
Sa aking nakikita, hindi nila gagawin yon. Kasi gagamitin pa nila itong si Duterte sa kanilang kampanya. Malayo pa eh. Kaya pa namang magtiis ni Digong. 2 beses daw nahimatay. Buhay pa nga eh. Diba? So, matibay. Itong si former President Duterte, mga minamahal, so that, kailangan talaga na, kailangan talaga nilang gamitin itong si Digong dahil matibay pa para sa darating na halalan. Kaya sa mga naglilibot dyan ng tay kami naman, naglilibot ng mga signature campaign dyan, huwag nyo nang gawin. Masasaktan lang kayo. Nanggaling na kay Sara Duterte na hindi na talaga makakalaya yang si former President Duterte. So, bakit pa kayo umaasa? For what reason pa? Wala nang dahilan, no, para ipaglaban ninyo itong si Digong na makakalaya. Nanggaling na sa bibig ni Sara Duterte na hindi na sila umaasa. Kasi kung meron naman talagang chance na makalaya si Digong, pinursyon na nila eh. Kaso alam nilang wala nang chance, kaya yun, sinabi na nila mga minamahal na, wala nang chance, hindi na tayo umaasa. Kaya sa mga vlogger dyan na nagsusulong ng tay kami naman campaign signature, hoy, maya naman kayo, uy. Diba, sinusulong niyo pa yung tay kami naman campaign signature na yan, na galing lang din naman yan utos ni Leo Rey, natumaray dito kay FL Lisa, sayang budget sa inyo. Kasi mismong si Sara Duterte, nagdeklara na. Wala na. Diba, mga minamahal? Yabang kasi ni Digong, kahit sino mapapakamot ng ulo. Bakit kasi ang yabang mo? Diba? Continue. Tanggap na rin umano ito ng kanilang ama. Hindi na namin tinitingnan yung chances of coming home And doon sa statement niya sa court, ay sinasabi niya sa court na natanggap ko na posibleng dito ako mamatay sa kulungan ng ICC. Sa kabila nito, pinasalamatan naman ni VP Sara si Attorney Nicholas Kaufman at buong defense team ng ama. Walang ebidensya na nagpapatunay na ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Wala. Duterte. Wala daw ebidensya na makakapagpatunay na ginawa daw ni Digong ang mga krimen. Bakit hindi yan process ni Kaufman? Gets ninyo? Ba't hindi niya yan sabihin? 'Di ba? Mga minamahal, dyan sa prosecutor team, bakit ang kanyang nilalaglag, ang kanyang pinuputak ng butchi, ay itong si Presidente? 'Di ba? Gets ninyo? Ba't nagda-diversionary tactics kayo? Mga sinasabing krimen. May payo rin siya sa mga kaalyado ng ama na sina Senator Bongo at Ronald De La Rosa na binanggit bilang co-perpetrator sa krimen. Kumuha sila ng mga abogado nila na merong alam sa batas ng sa Rome Statute, sa ICC at sa international law para mabigyan sila ng maayos na advice. Kahit naman ang bise, may pinaghahandaang laban. Itinakda kasi sa March 2 ang pagtalakay ng House Committee on Justice sa impeachment complaints laban sa kanya. Itinanggi naman ni VP Sara na may kinalaman ang mga reklamo kaya siya nagdeklara ng kandidatura sa pagkapangulo. Alright. So, at the end of the day, mga minamahal, kumbaga sinasabi ni Sara, may problema din ako ba't ko po problemahin yung problema ng ama ko? Problema niya yan. Di ba? Harapin ko muna yung akin bago kay Digong. At saka kailangan ko pa yung ama ko. Di ba? Para magamit. Di ba? Para makakuha ng simpatya sa mamamayang Pilipino. At mismo galing na din kay Sara Duterte na hindi nila tutulungan. Itong si Bongo at itong si Bato, sabi nga nila, humanap kayo ng defense team ninyo. 'Di ba? Na pwedeng makapagsalba sa inyo na para mabigyan kayo ng legal advice. 'Di ba? Pwede niya namang sabihin na, tutulungan namin sila Bongo at itong si Bato dahil mga taong sumusuporta yan kay Duterte. Di ba dapat pwedeng ganun? Kaso iba Iba yung sinabi ni Sara Duterte, mga minamahal, humanap kayo ng sarili nyong defense team. Laglagan na ba to? Tanong lang, mga minamahal. Parang kawawa pa din. Kawawa tuloy si Bato. At itong si Bongo, mga minamahal, nakakaawa lang. Pero wala choice nila yan. Anyway, yun po.
It's me again, Alicia Ninyo. Pahingi lang po ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and always niyo pong i-hit ang notification bell for more update. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.